Kino-question po nung naghain sa Supreme Court, kampo po ni VP Sara, yung otoridad ni Senator Cheese Escudero bilang nga pong presiding officer ng impeachment court. Ano po muna ang official position or reaction po ng Senado dito po sa inihain na motion ng kampo ni na VP Sara? Klaruhin natin to, DJ Chacha, no? Kasi kahapon pa rin ako natatanong ukol dyan. Nabasa ko yung manifestation na final nung mga allied lawyers ng Vice President na sila Attorney Torion. At yung manifestation na yon nagsasaad lamang ng mga supervening events. Kasi maaalala mo, meron na silang petisyon sa Korte Suprema ukol dun sa pagsasampa ng House of Representatives ng Articles of Impeachment. At dahil nga na may mga nangyaring mga developments after they filed the petition, they are now filing this supplemental o actually manifestation lamang para lang ipaalam sa court na merong mga nangyari na at dahil sa mga nangyaring ito ay dapat katigan na yung hinihingi nilang temporary restraining order o yung preliminary injunction na hinihingi nila. So necessarily dahil hindi po party ang Senado dito sa kaso na to, kundi ang House of Representatives lamang, wala pong kinalaman ang Senado at ang Senate Impeachment Court ukol dito sa petition na to. Okay. Kaya hindi namin nasa posisyon kami, wala kami sa posisyon para magbigay ng aming legal na komento dito dahil walang epekto to sa ginagawang trial ng Senate Impeachment Court dahil nga hindi kami party to the case. Okay, salamat po for clarifying that. So, base po sa pagbabasa nyo, babasa nyo po doon sa manifestation ni Torion, supplemental lang po ito doon sa naunang naihain na nila. Pero ang respondent is House of Representatives, hindi Senado. So, ibig sabihin, wala po itong epekto sa trial sa Senado. Tuloy po yung trial. Ganun po ba yun, Attorney Tonggol? Tama ka dyan. Ang pinakabasihan kasi ng petisyon nila Atty. Torion ay imbalido yung articles of impeachment sa paglabag sa mga ilang mga panuntunan na inilahad ng Supreme Court din doon sa Duterte versus House of Representatives katulad ng one-year bar rule at saka yung kanilang issue doon sa mga nangyari sa House Committee. So yun yung basihan nun, no? Walang aksyon ng Senado na kino-question doon sa petition na yun. Kahit po nakalagay dito na ang isa po sa mga dahilan ay yung pagiging presiding officer ni Senator Cheese Escudero, wala pong kinalaman talaga ang Senado dito? Tama ka dyan, parang ang nangyari lamang po dyan, no? Kapag meron pong mga petisyon na hindi pa naaaksyonan pagkatapos after mo ma-file yung petition, ay merong mga nangyaring mga events afterward. So you just want to report to the court na merong gantong mga nangyari that will either strengthen our position, yung position ng petitioner, na para ipagkaloob mo na sa Supreme Court. Dahil may mga nangyayari na gumagalaw habat hindi mo ini-issue yung TRO, mas lalong nanganganib yung karapatan ng petitioner. So, yun yung isinasaad bali niya doon sa manifestation na yun. Nire-report niya lamang sa Supreme Court na may supervening event na ganun. Okay. Oo, thank you po for explaining that. So kahit yung laman ng manifestation is about the Senate procedures, yung bago nating presiding officer, lahat na nangyari tungkol sa trial sa Senado, wala po itong epekto. Tama ka dyan. Parang ang ano niya lang doon, ang punto niya lang technically nila Attorney Torion na o kita mo ginigipit na ang aming petitioner na si VP Sara, hindi lamang na House of Representatives, pati mga nangyayari sa Senado, invalido rin yon kasi nga ginalaw nila yung articles of impeachment, pati yung pagbibilang nila nung mga boto, nung pinasa yung pag-amyenda ng resolution, parang pinakita niya lang yung pattern for the court's appreciation. Pero yun nga, dahil hindi party yung Senate Impeachment Court at yung Senado dito sa kasong to, hindi po kailangan magkomento formally doon sa petition na yon. Usually kasi Ted at DJ Chacha, kapag party yung isang branch of government, mag-i-issue yung Supreme Court ng period to comment
para magkomento kami. So hindi kami magko-comment dito dahil wala po kaming partisipasyon dito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.